Kilalanin natin sa ating aralin sa video na ito ang mga tauhan sa El Filibusterismo na nobelang isinulat ni Dr. Jose Rizal. Unahin na natin ang pangunahing tauhan na si Simon, isang mayamang mag-aalahas, ang tunay na Crisostomo Ibarra sa Noli Me Tangere. Siya ang nakatakas na Ibarra sa tulong ni Elias sa lupang pag-aari ng kanyang angkan. Ibinaon niya ang kanilang yaman bago siya nagtungo sa Cuba. Dito siya yumaman at naging kaibigan ng mga matataas na pinunong Kastila. Nang magbalik siya sa Pilipinas, naging kanang kamay siya ng Gobernador General. Lihim niyang binalak ang himagsikan at kinasangkapan niya ang pamahalaan upang matiyak niya ang tagumpay. Subalit ang balak niya ay nabigo. Ikalawa, si Basilio. Siya ang anak ni Sisa. Magtatapos na siya ng medisina sa tulong ni Kapitan Tiago. Noong una ay hindi man lang siya natigatig upang sumama sa mga maghihimagsik sa gitna ng namamalas niyang pagkaapi ng bayan. Hindi rin niya nilingon ang naging dahilan ng pagkasawi ng kanyang inang si Sisa at kapatid na si Crispin. Ikatlo, si Isagani, makatang pamangkin ni Padre Florentino at mangingibig ni Paulita. Siya ay isang estudyanteng puno ng magaganda at matataas na hangarin para sa kanyang bayan. Subalit, nang dumating ang panahong susubok sa kanyang idealismo, nakalimot siya dahil sa makasariling layunin. Ikaapat, si Senyor Pasta, matalinong tao. Kahit batid ang katotohanan, di pumapanig dahil naglilingkod sa pamahalaan. Pinakatanyag na abogadong Pilipino sa Maynila at sanggunian ng mga praile kung may suliranin. Pinagsanggunian din ng mga mag-aaral tungkol sa pagpapakatao ng Akademya ng Wikang Kastila. Tumangging tumulong sa mga estudyante. Ikalima, si Placido Penitente, isang estudyanteng kasama sa paghiling ng pagtatatag ng akademya sa wikang Kastila. Nagkaroon siya ng paghahangad na mangibang bansa. Subalit, nang siya ay pakitaan ni Simon ng palatandaan ng paghihimagsik, natakot siya at hindi siya makapagpasya kung aanib ba o hindi. Ika-anim, si Pekson, isang mag-aaral na walang kamalay-malay sa mga mapanghimagsik na gawain ni Simon. Ikapito, si Padre Florentino, isang paring Pilipino na hininga ng tulong ni Simon, amain ni Isagani. Ikawalo, si Quiruga, isang mangangalakal na intsik na nagtago ng armas para sa mga manghihimagsik. Ikasyam, si Padre Irene, praileng Kastila na tumutulong upang maitatag ang Akademyang Espanyol. Tinatawag siyang balimbing, kaibigang matalik at tagapayo ni Kapitan Tiago. Ikasampo, si Kapitan Tiago, kinilalang ama ni Maria Clara sa nobelang Noli Me Tangere. Siya'y nalulong sa paghit-hit ng opium mula nang pumasok sa kumbento ang dalaga. Kumupkop kay Basilio, na kalaunan ay nag-aruga naman sa kanya. Ikalabing-isa, si Benzaib, isang mamamahayag na Kastila na nagsusulat ng mga artikulo laban sa mga Pilipino. Mataas ang tingin sa sarili. Tila siya lang ang nag-iisip sa Maynila. Ikalabindalawa, si Padre Sibila, kura paroko ng Binondo, dating vice-rektor ng kolehiyo ng San Juan de Letran. Ikalabing-tatlo, si Padre Camora, kura paroko ng kumbento ng Tiani na mukhang artilyero, mapagkunwari at di mapagkakatiwalaan. Siya ang nagtangkang pagsamantalahan si Huli. Ikalabing-apat, si Don Custodio, isang makapangyarihang Kastila na opisyal sa pamahalaan. Hindi kikilos kung walang papuri ng pahayagan. Mahilig humawak ng maraming tungkulin, ngunit hindi alam kung paano palalakarin at binansagan ding buena tinta.
Ika-15, si Padre Salvi. Siya ay Praileng Franciscano. Siya ang dating kura ng San Diego na pumalit kay Padre Damaso sa Noli Me Tangere. Siya ang kasalukuyang tagapayo ng kumbento ng Santa Clara, paring tahimik na kumakatawan sa mga alagad ng Diyos. Tinaguriang Mosca Muerta o patay na langaw. Ika-16, si Juanito Pelaez, anak ni Don Timoteo Pelaez na isang mayamang mangangalakal. Siya'y mag-aaral na malapit sa mga guro at umaasa sa talino ng iba, mahusay makisama sa mga propesor at mahilig manukso sa kanyang mga kapwa mag-aaral. Siya'y ikinasal kalaunan kay Paulita Gomez. Ika-17, si Sandoval, Espanyol na kawaning nagpatuloy ng pag-aaral sa Pilipinas. Kastila na nagmamalasakit sa mga Pilipino at nakiisa sa mga Pilipinong mag-aaral sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Kastila. Ika-18, si Macaraeg, isang mayamang mag-aaral na isa sa mga masigasig na tumulong sa pagkakaroon ng Akademya ng Wikang Espanyol. Ika-19, si Cabezang Tales, nakaranas ng kalupitan at kawalang katarungan sa kamay ng mga Kastila. Dating tahimik subalit naging tulisan, nakilalang si Matang Lawin. Ika-20, si Padre Clemente. Siya ang paring nangamkam ng lupain ni Cabezang Tales at unang biktima ng paghihiganti ni Matang Lawin. Ika-21, si Tano. Siya ay kapatid ni Huli na naging gwardya sibil at nakabaril sa kanyang sariling ama at lolo na naging sanhi ng kamatayan ng mga ito. Ika-22, si Tandang Selo. Siya ang ama ni Cabezang Tales. Hindi na nakapagsalita dahil sa sinapit ng kanyang anak at apo. Ika-23, si Padre Milion, nakapagtapos ng filosofiya at teolohiya. Siya ay mahilig sa metaphisika at nagtuturo ng kimika at pisika, mga magkasalungat na asignatura. Hinahamak ang asignaturang itinuturo at ang mga mag-aaral na tinuturuan. Nais niyang siya lamang ang magtatanong at ayaw niyang siya ay tinatanong. Minumura rin niya ang mga mag-aaral. Ika-24, si Paulita Gomez. Siya ay kasintahan ni Isagani. Siya'y mayaman, maganda at pamangkin ni Doña Victorina. Ika-25, si Maria Clara. Kasintahan ni Ibarra sa Noli Me Tangere. Pumasok na mongha sa kumbento ng Santa Clara nang mabalitaang namatay ang kasintahan. Ika-26, si Mr. Leeds. Siya ang Amerikanong nagpalabas ng tungkol sa Espinghe. Ika-27, si Huli, kasintahan ni Basilio, anak ni Cabezang Tales na nagpaalila upang matubos ang kanyang ama. Humingi ng tulong kay Padre Camora upang mapalaya ang nabilanggong kasintahan na si Basilio, ngunit pinagtangka ang pagsamantalahan ng praile. Ika-28, si Doña Victorina de Espadaña, nagnanais na maging Kastila at itinatakwil ang pagka-Indio. Siya ay tiyahin ni Paulita Gomez, palaayos, kumikilos at nag-aasal na isang Espanyol. Itinuturing din siyang mapait na dalandan. Ika-29, si Hermana Penchang, ang mayamang pinaglilingkuran ni Huli, nagpapanggap na relihiyoso at may kakayahang ipagkanulo ang pagtitiwala ng kapwa. Ating nakilala at naunawaan ang mga karakter ng tauhan sa El Filibusterismo. Dumako tayo sa pagsusuring bahagi. Ano nga ba ang kinakatawan at sinasagisag ng mga tauhan sa El Filibusterismo? Narito ang maaari mong maging gabay na sagot. Ang mga tauhan sa El Filibusterismo ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng pag-iisip at ugali sa lipunan. Tulad na lamang ng pangunahing tauhan na si Simon, siya ay kumakatawan sa paghihiganti at radikal na pagbabago. Naniniwalang dahas ang solusyon sa pang-aapi. Si Basilio naman
ay sumasagisag sa edukadong Pilipino na naging makasarili at walang pakialam sa lipunan sa simula, ngunit nagising sa katotohanan. Si Isagani sa mga kabataang may mataas na pangarap para sa bayan ngunit minsan ay nadadala ng damdamin. Si Senyor Pasta na kumakatawan sa mga makasarili at takot makialam sa isyong panlipunan. Sa mga kabataang nalilito at natatakot kumilos naman si Placido Penitente, si Padre Florentino na kumakatawan sa kabutihan, konsensya at moralidad, si Quiroga na katulad ng maraming Kastila at kapwa Pilipino na mga oportunista at nakikinabang sa sitwasyon kahit mali. Sa mga mapanirang media at baluktot na pagbabalita naman si Benzaib, ang mga pari na kumakatawan sa mapang-abusong simbahan. Ginagamit ang kapangyarihan upang magsamantala sa taong bayan. Ang ilang tauhan pa ay kumakatawan sa mga biktima ng pang-aabuso, kalupitan at pananamantala. Sila ang mga inaapi sa lipunan at di nabibigyan ng katarungan. Maaaring ihalintulad ang mga tauhan sa mga modernong Pilipino, hindi sa tiyak na individual, tulad halimbawa ng lider ng mga unyon na sumusulong at nangangalaga sa mga karapatan ng mga karaniwang mamamayan upang makamit ang patas na pagturing sa anumang aspeto ng buhay, mga mag-aaral na nakatuon sa tagumpay ng bayan at kaunlaran ng pamumuhay. Maaari ring sa mga mapagsamantala at mapang-abusong lider ng lipunan na umiiral pa rin hanggang sa kasalukuyan. Sa mga Pilipinong hanggang ngayon ay wala pa ring pakialam sa mga kaganapan sa ating bayan at sa mga Pilipinong kolonyal pa rin ang isipan. Hindi eksaktong tao ngunit mga uri sila ng mamamayan na umiiral sa ating bayan noon hanggang sa kasalukuyan.